Tiyap ng kakaibang kapitbahay. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, napansin ko ang bahay sa kanto ng aming kalsada. Ang bahay na tila ba'y walang buhay sa maraming taon. Sinabi ng mga matatanda sa lugar na ito raw ay pugad ng mga multo, ngunit hindi ko noon ito pinaniniwalaan. Hanggang sa isang araw, dumating ang bagong kapitbahay na si Mang Dante. Si Mang Dante ay isang matanda na may malademonyong ngiti, at laging nakasuot ng itim na damit. Sa unang pagkakataon na siyang makita ko, agad kong napansin ang kakaibang ilaw na nagmumula sa kanyang bahay. Parang mga anino ng mga espiritu ang naglalakad-lakad sa mga bintana, at nakakakilabot ang kulay pula ng mga kandila sa kanyang sala. Isang araw, napag-usapan namin ni Mang Dante ang kanyang bahay. "Alam mo, bunso, may mga kwento tungkol sa aking bahay," sabi niya habang nagsusukat ng malalaking susi sa kanyang kamay. "Kung gusto mong malaman ang sikreto ng nakaraan dito, bisitahin mo ako mamayang gabi." Sa kakaibang damdamin ng excitement at takot, nagdesisyon akong pumunta sa bahay ni Mang Dante pagdating ng gabi. Pagkapasok ko, naramdaman ko agad ang malamig na hangin na tila ba'y nanggagaling mismo sa ilalim ng lupa. "Kamusta ka, bunso? Handa ka na bang makinig sa kwento ng nakaraan ng bahay na ito?" sabi ni Mang Dante nang may misteryosong ngiti. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang pamilya na dating naninirahan sa bahay na ito. Ang panganay na anak, si Isabel, ay napamahal sa isang lalaking taga-ibang bayan. Ngunit isang trahedya ang dumating sa kanilang buhay. Isang gabi, habang naglalakad si Isabel patungo sa kanyang silid, bigla na lamang siyang nawala. Hanggang sa araw na iyon, hindi na siya nagpakita. Hindi pa tapos ang kwento, bunso, sabi ni Mang Dante, habang bumubukas ang pinto patungo sa isang masalimuot na bahagi ng bahay. Doon, natagpuan ko ang lumang larawan ni Isabel na tila ba'y nag-uusap kasama ang ilang anino. Si Isabel ay nagtutuloy-tuloy sa kanyang misyon sa kabilang buhay. At sa gabi, naririnig mo ang mga hikbi at tinig ng mga espiritu na kasama niya. Sa tuwing gabi, nadarama ko ang malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat, at tila ba'y naririnig ko ang mga hikbi ni Isabel. Isang araw, nang naglakad ako sa harap ng bahay, bigla akong napansin ni Mang Dante. "Bunso, handa ka na bang tulungan si Isabel sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay?" sabi niya na may malalim na pagnanasa sa kanyang mga mata. Dahil sa curiosity at pangakong makakatulong ako, sumang-ayon ako. Simula noon, naging mas masalimuot ang aking karanasan sa bahay ni Mang Dante. Kakaiba ang mga pangyayari, tulad ng mga nakakakilabot na anino na dumadaan sa harap ko at mga nakakatakot na tinig na bumabalot sa aking paligid. Minsan, habang ako'y natutulog, naririnig ko ang mahinang tinig ni Isabel na tila ba'y nagsasalaysay ng kanyang kwento. Unti-unti, natutunan ko ang ritual na makakatulong sa pagpapahinga ni Isabel. Ngunit sa bawat tulong na aking ibinibigay, parang lalong lumalakas ang koneksyon ko sa kakaibang mundo ng mga espiritu. Ang gabi ngayon ay puno ng misteryo, at hindi ko alam kung paano ko masusolusyonan ang mga pangyayaring ito. Handa na ba akong magpatuloy sa kwento ng bahay ni Mang Dante, o dapat ko na bang tapusin ang aking kakaibang paglalakbay? Habang patuloy akong nakikipagsapantaha sa mga espiritu sa bahay ni Mang Dante, nadama ko ang masusing pagmamasid ng mga mata ni Isabel sa akin. Ang kanyang presensya ay tila laging naroroon, at ang kanyang boses ay laging nakakakabog sa gabi. Minsan, kahit na nagpapahinga na ako, naririnig ko ang kanyang mga hikbi na tila ba'y umaakit sa aking kaluluwa. Isang madaling araw, nadama ko ang biglang pag-init ng hangin sa paligid ko. Napansin ko ang paminsang pag-usbong ng malamig na pawis sa aking noo. Nakakakaba ang kakaibang tila nagsasalaysay ang hangin ng isang nangyayaring di malaman. Nang makita ko si Mang Dante, nagulat ako sa tila nanginginig niyang tinig. "Bunso, nagising si Isabel. Kailangan mo siyang kausapin,"
Sa kanyang silid, natagpuan ko si Isabel na nakatayo sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa akin, at tila ba'y may seryosong mensahe na gustong iparating. Tulungan mo ako, bunso. Ang aking kaluluwa ay naguguluhan sa pagitan ng dalawang mundo. Sambit ni Isabel na tila ba'y naririnig ko ang malamlam niyang tinig sa aking tainga. Napagtanto ko na sa pag-aakala kong nakakatulong ako, mas lalo palang lumalalim ang kanyang kalungkutan. Nangako ako kay Isabel na hindi ko siya iiwan at gagawin ko ang lahat para matulungan siyang mahanap ang kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Isang gabi, habang ako'y nakaupo sa kwarto ni Isabel, bigla akong nadama ng malamig na hangin. Lumabas sa aking kamalayan ang mukha ni Isabel sa aking harapan. Ang kanyang mga mata ay puspos ng lungkot at hinanakit. Bunso, dumadaloy ang kadiliman sa aking kaluluwa. Kailangan kong tapusin ang aking misyon para sa katahimikan ng aming pamilya, sambit niya na tila ba'y nagdadalamati. Dahil sa hindi ko alam ang kanyang tunay na misyon, nagdesisyon akong magsagawa ng masusing pananaliksik. Sa mga lumang aklat at dokumento na natagpuan ko sa bahay ni Mang Dante, natuklasan ko ang kasaysayan ng pamilya ni Isabel. Sa kanyang paglalakbay sa kabilang buhay, kailangang maibalik ni Isabel ang nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa na iniwan niya noong siya'y nawala. Nang malaman ko ito, naging mas malupit at mas nakakatakot ang mga kaganapan sa bahay. Lumakas ang mga bagay-bagay na tila ba'y naglalaro ng pakpak sa aking paligid, at ang mga kandila ay tila ba'y nagliliyab ng mas matindi. Sa paglipas ng mga araw, nadama kong bumabalik ang takot sa bahay na ito, at mas lalong nagiging mabigat ang atmosfera. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa pasilyo, bigla akong naambunan ng malamig na hangin. Nagulat ako nang makita si Isabel na tila ba'y nagsasalita ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungulila at hinanakit. Bunso, narito na ang oras. Handa ka na bang tulungan ako sa aking huling misyon? Sambit niya na tila ba'y nagdadala ng mabigat na damdamin. Hindi ko alam kung paano ako mag-aaksyon, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang pangangailangan ng isang kaibigan. Handa ako sa kahit anong pagsubok na haharapin namin, at sa ngayon, mas lalong lumalim ang aking koneksyon sa kakaibang mundo ng mga espiritu. Ang bahay ni Mang Dante ay puno ng misteryo at panganib, ngunit kasabay nito, ito'y nagbibigay daan sa isang paglalakbay tungo sa kaharian ng lihim at kababalaghan. Isang gabi, habang ako'y nakatutok sa aking pananaliksik, bigla akong nadama ng malamig na hangin na tila ba'y dumarampi sa aking likod. Ang atmosfera ng bahay ni Mang Dante ay nagiging mas mabigat, at ang mga anino sa paligid ko ay tila ba'y mas lalong nagiging aktibo. Nagbukas ang mga pintuan at bintana ng mag-isa, at ang tila nakakabinging hiyaw ng hangin ay nagparamdam ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Isang gabi, habang ako'y natutulog, bigla akong nagising sa malakas na pag-ungol na tila ba'y galing sa malalayong lugar. Dumiretso ako sa kwarto ni Mang Dante upang kumustahin ang kanyang kalagayan, ngunit doon ko natagpuan siya, nakatirek ang mata at tila ba'y hindi maipaliwanag na takot sa kanyang mukha. Bunso, dumating na ang araw ng misyon ni Isabel. Dala niya ang kapangyarihan ng kabilang buhay, at kailangan nating magsanib puwersa upang harapin ang mga puwersang labas sa ating pangunawa, sabi niya nang may malalim na pag-iisip. Sa pagkakataong ito, nagbukas ang isang passageway sa kwarto na nagdadala sa isang misteryosong lugar. Handa kong hinarap ang mga pagsubok at kakaibang panganib na naghihintay sa kabilang bahagi. Kasabay ng pagtahak sa passageway, ang hangin ay bumalot sa amin ng misteryo at lihim na hindi kayang ilarawan ng salita. Sa pagdating namin sa kabilang bahagi, napagtanto ko na nasa gitna na kami ng isang lugar na puno ng mga anino at nakakatakot na nilalang. Ang hangin ay tila ba'y humahalimuyak ng pangako ng dilim, at ang bawat hakbang ay tila ba'y nagiging mas mabigat. Handa ka na, bunso.
Tanong ni Mang Dante, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon. Nakakatakot ang bawat sulok ng lugar na ito. Ang mga multo ni Isabel ay naglalakad-lakad sa aking paligid, tila ba'y nag-aalay ng pagpupumilit na makipag-usap sa akin. Ang kanilang mga hikbi ay naglalaro sa hangin, at ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pangungulila. Sa gitna ng kakaibang lugar na ito, natagpuan ko si Isabel na nakaupo sa isang trono ng kadiliman. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, ngunit nararamdaman ko ang pagluha ng kanyang puso. Bunso, ako'y nangangailangan ng iyong tulong. Kailangan kong tapusin ang aking misyon upang mahanap ang katahimikan sa kabilang buhay, sambit niya ng may pangungulila. Sa tulong ni Mang Dante, nagsimula kaming harapin ang mga nilalang ng dilim na naglilipana sa lugar na iyon. Ang bawat hakbang ay tila ba'y umaakit sa mas malalim na kadiliman. Sa bawat pag-atake ng mga anino, nagamit ko ang aking tapang at determinasyon upang ipagtanggol si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng pasasalamat, at sa bawat pagkakataon na nakakapag-usap kami, tila ba'y mas lalong lumalim ang aming koneksyon. Nang dumating ang sandaling dapat ay tapusin ni Isabel ang kanyang misyon, ang lugar ay biglang nag-iba ng anyo. Ang mga anino ay tila ba'y naglisan, at ang hangin ay bumalik sa normal. Ang misteryosong lugar ay unti-unting nawala sa aking harapan, at sa paglipas ng oras, naramdaman kong bumabalik na kami sa bahay ni Mang Dante. Subalit, sa pagtatapos ng aming paglalakbay, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumarampi sa akin, at sa huli, tila ba'y naririnig ko ang hikbi ni Isabel na nagpapalim at nagpapasalamat. Ngunit ang tanong ay bumabalot pa rin sa aking isipan, ano ang naghihintay sa amin pagkatapos ng kakaibang paglalakbay na ito? Matapos ang kakaibang paglalakbay sa kabilang mundo, ang bahay ni Mang Dante ay naging mas misteryoso at puno ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang mga multo ni Isabel ay hindi na naglakad-lakad sa paligid, ngunit ang hangin ay tila ba'y may kakaibang damdamin. Mas naging matindi ang takot at pangamba sa bawat sulok ng bahay. Isang gabi, habang ako'y nag-aalmusal sa kusina, biglang nawala ng ilaw at naramdaman ko ang malamig na hangin na dumarampi sa aking balat. Tila ba'y may bumibisita sa amin na hindi namin nakikita. Ang mga kandila sa mesa ay nagliyab ng mag-isa, at ang paminsang humahagibis na anino ay tila ba'y naglalaro ng taguan sa paligid. Nang masubukan kong tawagin si Mang Dante, tila ba'y walang sumasagot. Nagdesisyon akong lakarin ang hagdang yugto na patungo sa kanyang silid. Pagdating ko roon, ang pinto ay bumukas ng tahimik, at ang kanyang silid ay puno ng dilim. Mang Dante, nasaan ka na? Bulong ko, ngunit walang naging tugon. Sa pag-aalala at takot, bumalik ako sa kusina at nagpatuloy sa aking almusal. Biglang may narinig akong mahinang tawa mula sa itaas. Napansin ko ang mga anino na tila ba'y nagtitipon-tipon sa itaas ng hagdang yugto. Ang kanilang mga mata ay nagliyab ng di malaman na lihim, at ang hangin ay tila ba'y napupuno ng kakaibang enerhiya. Dahil sa pangyayaring ito, nagdesisyon akong alamin ang tunay na nangyayari. Gumamit ako ng mga lumang aklat at ritual na natagpuan ko sa bahay ni Mang Dante. Sa pamamagitan ng mga ritual na iyon, nagkaroon ako ng kakayahang makakita sa mga anino at makipag-ugnayan sa kanila. Ang mga anino ay nagsimulang magsalaysay ng kanilang mga kwento. Mayroong mga nagpapatunay na may ibang nilalang na bumibisita sa bahay, at tila ba'y may masamang puwersa na nag-aalab ng galit sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Ang kanilang mensahe ay nagdudulot ng pangamba at nagpapahayag ng pangangailangan na isagawa ang ritual para maipagtanggol ang bahay at ang mga naruroon. Sa tulong ng mga ritual at ng mga espiritu, nagawa kong mapagtagumpayan ang masamang puwersang iyon. Sa bawat hakbang, mas nagiging malakas ang aming mga depensa laban sa mga puwersang sumasalungsok. Ngunit ang pagiging ligtas ay tila ba'y hindi permanente,
at ang bahay ay patuloy na naglalabas ng mga kakaibang pangyayari. Ang kaharian ng dilim at kababalaghan ay patuloy na bumabalot sa bahay ni Mang Dante, at ang paglalakbay na ito ay tila ba'y walang hanggan. Sa bawat sulok, may nagtatago, at ang kakaibang takot ay parang umiikot sa aming paligid. Paano ko magagawang tapusin ang misteryo ng bahay na ito, o may iba pa bang mas nakakakaba at nakakasabik na naghihintay na muling magmulat ng mga pintuan ng kaharian ng kamatayan at pag-asa? Sa paglipas ng mga araw, mas nagiging makulimlim ang atmosfera sa bahay ni Mang Dante. Ang mga pangyayari ay tila ba'y mas nagiging masalimuot, at ang kaharian ng dilim at kababalaghan ay patuloy na nagdadala ng lihim at pag-aalinlangan sa bawat sulok ng bahay. Isang umaga, habang ako'y naglilinis ng kwarto ni Mang Dante, napansin ko ang isang luma at alingaw-ngaw na libro na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan ko ito at natuklasan ang mga sinaunang ritual at pangalan ng mga espiritu na kanyang tinatawag. Sa pag-aaral ko ng mga pahina, napagtanto ko na may mga hindi kilalang puwersa na kumakalaban sa aming pagsasanib puwersa. Isang gabi, habang ako'y naglakad-lakad sa pasilyo, bigla akong naambunan ng malamig na hangin. Naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin sa paligid ko, at sa paglingon ko, nakita ko ang mga anino na tila ba'y nag-aalay ng pagrespeto sa kanilang tagapagmana. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab ng di malaman na lihim, at ang kanilang mga labi ay nag-iiwan ng nag-aalab na mensahe sa aking isipan. Nakita namin ang iyong pagsusumikap, bunso, sambit ng isang matandang espiritu na tila ba'y puno ng karunungan. Ngunit ang laban na ito ay mas malalim pa kaysa iniisip mo. Ang lihim ng bahay na ito ay hindi lamang nauukit sa mga pader kundi sa mga kaalamang nakatago sa kaharian ng dilim. Sa gabing iyon, nagtulungan kami ng mga espiritu upang subukan buksan ang isang pinto patungo sa kaharian ng dilim. Ang ritual na iyon ay puno ng mga matindi at mabisang kombinasyon ng orasayon at alyansa ng mga espiritu. Ang bawat pagtunog ng kanilang mga tinig ay tila ba'y nagdadala ng takot at pangamba. Nang buksan namin ang pintuan, isang kaharian ng anino at masamang espiritu ang bumulaga sa amin. Ang kakaibang mundo ay puno ng karimlan at dilim na tila ba'y nagtatago sa kanyang sariling sekreto. Sa gitna ng anino at multo, nararamdaman ko ang malupit na hangin na tila ba'y nag-aanyaya sa akin na pumasok sa kaharian ng mga kakaibang puwersa. Naglakbay kami sa madilim na landas na puno ng mga pagsubok at panganib. Mga dilim na nilalang ang nagtatangkang hadlangan ng aming pag-akyat sa tuktok ng bundok ng Kamangmangan. Habang patuloy kaming lumalaban, napagtanto ko na ang lihim ng bahay ni Mang Dante ay konektado sa isang masalimuot na kwento sa likod ng kaharian ng dilim. Sa tulong ng mga espiritu, nakarating kami sa tuktok ng bundok, at doon ay natuklasan namin ang isang lumang aklat na naglalaman ng pahayag ng isang propesya. Ito'y nagsasabing ang bahay ni Mang Dante ay puno ng nakababalot na lihim na hinihintay ang tamang tao upang buksan ang pintuan patungo sa isang kamangmangan na itinatago sa loob ng kaharian ng dilim. Nais naming tuklasin ang katotohanan, ngunit ang pag-aamin sa aming sarili na ito'y nagdadala ng mas malalim na kahulugan. Ano ang naghihintay sa amin sa kabilang bahagi ng pintuan? Ano ang aming makikita at mararanasan sa kaharian ng dilim at kamangmangan? Ang paglalakbay na ito ay tila ba'y nagdadala ng masalimuot at mapanganib na patutunguhan na puno ng kakaibang takot at pangamba. Sa aming pagsiklab sa kaharian ng dilim at kamangmangan, isang mga tila baga masalimuot na tagpo ang bumulaga sa amin. Ang kaharian ay puno ng mga pintuang daan patungo sa mga kagubatan ng lihim at misteryo. Habang kami naglalakbay, nararamdaman namin ang init ng hangin na parang nagdadala ng mga alingaw-ngaw ng mga nilalang na naglalaro sa likod ng aming mga mata. Sa pag-akyat namin sa isa sa mga madilim na pinto, natagpuan namin ang sarili namin sa isang lugar na puno ng mga guhit ng kaharian ng kababalaghan.
Mga anino na naglalakad-lakad sa gabi at mga mata na nagliliyab ng mga sekreto. Ang bawat paglanghap ng hangin ay tila ba'y nagdadala ng nakaraan at hinanakit ng mga espiritu na matagal nang naiwang naglalakbay sa kakaibang daigdig. Ang isa sa mga pinto ay tila ba'y bumukas sa isang silong ng lihim. Ang aming mga mata ay nabulaga sa kagubatan ng mga lumang aklat na naglalaman ng mga agham at ritual na maaaring magpahayag ng mga sagot sa mga itinatagong lihim ng bahay ni Mang Dante. Ang mga sulat na nagpapakita ng pagpapakita ng mga espiritu at ritual na maaaring magsanib sa mundo ng mga buhay at mga patay ay unti-unting lumabas mula sa mga pahina ng aklat. Sa aming mga kamay, nagsimulang magbigay liwanag ang mga kandila sa kwarto. Ang mga anino ng mga espiritu ay bumalot sa paligid, tila ba'y naghahanda sa isang makabuluhang ritual. Ang mga ritual na ito ay tila ba'y nagiging mas matindi at mas panabik habang kami patuloy na nag-aaral ng mga sinaunang gawain. Sa bawat gabay ng mga espiritu, nagawa naming may segowa ang isang ritual na nagbubukas ng malupit na pintuan sa kaharian ng kababalaghan. Ang mga dilim na nilalang ay sumalubong sa amin, at ang aming katawan ay napuno ng hindi pangkaraniwang init at kakaibang takot. Ang mundo ng dilim ay parang nagbukas ng bagong dimensyon na puno ng mga sekreto at misteryo. Nang lumakad kami sa gitna ng kaharian ng dilim, napagtanto namin na ang bahay ni Mang Dante ay tila ba'y pundasyon ng isang malalim na koneksyon sa mga kakaibang nilalang. Ang mga espiritu na kasama namin ay nag-iiwan ng mga payak na babala at paalala na dapat naming ingatan ang bawat hakbang sa landas na ito. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan namin ang isang sagradong altar na naglalaman ng mga orasayon at ritual na maaaring gamitin upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Ang bahay ni Mang Dante ay isang sagradong lugar na nagtataglay ng kapangyarihan at responsibilidad na hindi kayang unawain ng kahit sino. Subalit, may isa pang pintuan na tila ba'y nagdadala sa isang masalimuot na kabanata ng kaharian ng kababalaghan. Ang mga espiritu ay nagbabala na sa pagbukas ng pintuan na iyon, maaaring magising ang isang puwersa na matagal nang natutulog. Ang aming pagsasaliksik at pagtuklas ng lihim ay tila ba'y nagbubukas ng isang nakakatakot na realidad na puno ng panganib at hindi pangkaraniwang pangyayari. Habang naglalakbay kami patungo sa direksyon ng muling pagbabukas ng pintuan, nararamdaman namin ang malupit na pagnanasa ng mga espiritu na kami alamin ang kaharian ng dilim at kababalaghan. Ang aming paglalakbay ay tila ba'y humahantong sa isang masalimuot na landas na puno ng hindi alam na kapahamakan at kakaibang takot. Sa bawat hakbang, ang aming kaba ay mas lalong lumalim. Ngunit ang pagtanggap sa hamon na ito ay nagbibigay ng nakakakaba at nakakasabik na damdamin sa aming pusong puno ng determinasyon at tapang. Sa paglipas ng mga araw, ang bahay ni Mang Dante ay tila ba'y nagiging sentro ng isang makabuluhang paglalakbay sa kaharian ng dilim at kababalaghan. Ang espiritu ng pagsasaliksik ay naglalakbay sa puso namin, at ang pagnanasa na malaman ang buong katotohanan ay humahantong sa mas masalimuot na kabanata. Isang madaling araw, habang ako'y nagmamasid sa altar ng mga espiritu, napansin ko ang pag-usbong ng lihim na nagtatago sa pader. Ang malabong kaharian ng dilim ay parang umaakit sa aking mga mata, at ang hangin ay nagdadala ng mga tila ba'y hiyaw at daing ng mga espiritu na hindi kayang maipaliwanag. Nang lumingon ako sa kakaibang pintuan na tila ba'y nagdadala sa isang daigdig ng hindi pangkaraniwang mga nilalang, napagtanto ko ang kahalagahan ng pagsusumikap na tuklasin ang lihim na iyon. Ang mga ritual at orasayon ay tila ba'y sumusunod sa akin, na tila ba'y nagbibigay ng inspirasyon at tibay sa aking kalooban. Sa pag-asa na malutas ang misteryo, nagsimula akong isagawa ang isang masalimuot na ritual na nagbukas ng pintuan patungo sa kaharian ng dilim. Ang hangin ay napuno ng enerhiya, at ang mga espiritu ay tila ba'y dumadaing at nagpaparating ng kanilang mga pagpapakita. Sa paglipat namin sa kaharian ng dilim,
napagtanto namin na ito'y hindi isang puok na puno ng lagim, kundi isang lugar ng mga lihim at kakaibang mga nilalang. Ang mga anino ng mga espiritu ay tila ba'y nagiging mas matindi at mas makulay, at ang bawat hakbang namin ay tila ba'y nagbubukas ng bagong kabanata sa aming pagsasaliksik. Isang gabi, habang kami naglalakbay sa ilalim ng mga malalaking puno na bumabalot sa kaharian ng dilim, nararamdaman namin ang malupit na kakaibang takot. Ang mga mata ng mga anino ay tila ba'y nagliliyab ng mas malakas, at ang hangin ay nagdadala ng mga tila ba'y nagdadalamati at nag-aanyaya na makipag-usap. Nang humantong kami sa isang masalimuot na dako na puno ng mga espiritu na tila ba'y naghahanda para sa isang makabuluhang pagtatanghal, napagtanto namin na ito'y hindi lamang isang paglalakbay sa kaharian ng dilim, kundi isang pag-alaala sa mga espiritu ng nakaraan at ang kanilang mga diwa na tila ba'y walang hanggang naglalakbay sa lihim na mundong ito. Sa paglipas ng oras, naramdaman namin ang kapwa takot at kagalakan sa mga espiritu na kasama namin. Ang kanilang mga kwento at mga mensahe ay tila ba'y nagdadala ng aral at pag-asa. Subalit, ang mithiin naming malaman ang kabuoang katotohanan ay tila ba'y patuloy na naglalakbay sa kaharian ng dilim, at ang pangakong kasagutan ay tila ba'y laging nagbabadya ng kakaibang pangyayari. Ang aming pagsasaliksik ay nagpapatuloy, at ang bahay ni Mang Dante ay naging saksi sa aming mga paglalakbay sa lihim ng dilim at kababalaghan. Sa bawat pintuan na binubuksan namin, mas lalong nagiging malinaw ang kakaibang pangyayari sa bahay na ito, ngunit sa bawat pagbukas ng lihim, tila ba'y lumalabas ang mas malalim na kahulugan na nagbibigay inspirasyon sa aming pusong puno ng tapang at pangarap. Sa paglipas ng mga linggo, natuklasan namin ang masalimuot na kahulugan ng bahay ni Mang Dante. Ang mga espiritu sa bahay ay tila mga gabay, hindi tagapagtago ng kasamaan kundi mga guardian ng mga lihim na nagbukas sa amin patungo sa mga kamangha-manghang puok ng dilim at kababalaghan. Sa aming paglalakbay, natutunan namin na ang bahay ni Mang Dante ay isang sagradong lugar ng mga espiritu na naglalaman ng mga kaalamang hindi kayang unawain ng kahit sinuman. Ang pagbukas ng pintuan patungo sa kaharian ng dilim at kababalaghan ay nagdala sa amin ng malalim na kaalaman at pag-unawa sa mga itinatagong kapangyarihan ng bahay. Isang hating gabi, habang ako'y naglalakad-lakad sa pasilyo, napagtanto ko na ang takot at kaba ay tila ba'y nawala na. Ang bahay ay tila ba'y napuno ng kakaibang liwanag, at ang mga espiritu ay tila ba'y nagpapalam na may kasamang pasasalamat at pagpupugay. Nang dumating ang umaga, natagpuan namin si Mang Dante sa altar ng mga espiritu. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng kasiyahan. Salamat sa inyong pagsusumikap na alamin ang mga lihim ng bahay na ito. Kayo ay ipinadala sa akin upang buksan ang pintuan patungo sa mga pag-unawa at kaalaman na nagdadala ng kapayapaan sa kaharian ng dilim at kababalaghan, aniya. Ang mga espiritu ay nagbigay sa amin ng kanilang mga huling palm, at tila ba'y isang masigabong pag-ikot ng hangin ang nagdala sa kanilang mga lihim. Ang kaharian ng dilim at kababalaghan ay unti-unting nagsara, ngunit ang alaala ng aming paglalakbay ay mananatili sa aming mga puso. Sa paglipas ng mga araw, naging tahimik na muli ang bahay ni Mang Dante. Ngunit sa bawat pagtingin sa pintuan, nararamdaman namin ang presensya ng mga espiritu na tila ba'y nagbabantay at nagmumula ng lihim na mundo na sa aming mga matay kakaibang mapagmahal at mapayapang kalakaran. Ang bahay ni Mang Dante ay isang sagradong lugar ng mga alaala, karanasan, at aral. Ang aming pagsusumikap na tuklasin ang lihim nito ay nagdala sa amin ng hindi malilimutang paglalakbay sa kaharian ng dilim at kababalaghan na tila ba'y nagbukas ng pinto sa mga bagay na masigit pa sa ating pangunawa. At sa pagtatapos ng aming kwento, natutunan namin na sa kabila ng takot at kaba, may mga bagay na nagdadala sa atin ng kapayapaan, kaalaman, at diwa ng pagpapahalaga sa mga hindi pangkaraniwang yugto ng ating buhay. Salamat sa inyong panunood.
Please subscribe, like and share for more kwento ng kaba.